Posible nga ba na i-trade ng Terrafirma Jeep ang number 1 draft pick na si J.O. Chu dito sa San Miguel Beermen? Meron ng rule ang PBA na yung mga number 1 draft picks ay hindi po pwedeng i-trade ng 2 taon. Pero ano nga ba ang tsansa na ang rule na ito ay hindi rin naman masusunod? Kung inyong maaalala, si Brandon Rosser ay number 1 draft pick ng Blackwater, pero isang conference lamang ay tinrade na dito sa TNT Tropa kahit na merong agreement noon na hindi sila magte-trade ng number 1 draft pick. Kaya meron pa rin mga fans ang nagdududa kung ito bang si J.O. Chu talaga ay tatagal ng 2 years dyan sa Terrafirma dahil malamang daw iyan ay i-trade na rin dito sa SMB sa bandang huli. Hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari pero wala namang magugulat kung matuloy nga ang nabanggit na transaksyon. Pero sa ngayon ang official stand ng PBA ay hindi po pwedeng i-trade ng 2 years ang mga number 1 draft picks. Ang sabi lang nito, ayon sa mga observers, makikita mo dito yung problema talaga sa PBA dahil bakit pa sila nag-implement ng rule na ganyan kung hindi nila nakikita yung nagiging problema. Kaya nga sa ngayon, dito natin makikita talaga na itong Terrafirma ay meron ng reputasyon na nagte-trade talaga ng mga number 1 draft picks nila. Kaya wag na tayong magulat kung itong si J.O. Chu ay i-trade na talaga dito sa SMB. Marami nagsasabi na kaya ginawa yung rule na yan dahil payag ang SMC na 2 years si J.O. Chu dito sa Terrafirma Jeep dahil gusto nilang mahasa muna to o ma-develop yung skills niya. At kapag mahusay ng manlararo, tsaka to ite-trade dito sa San Miguel. Hindi pa natin matitiyak kung ganyan talaga mangyayari pero if ever matrade dito si J.O. Chu, dapat after 2 years yan para masunod yung ruling na in-implement nitong PBA kamakailan lamang dito sa rules. Ang Barangay Ginebra nga ba ay ipakakawala na itong si Jason David pagkatapos maging unrestricted free agent ni Von Pesumal at ni Paul Garcia. Ang tanong naman ng mga fans ngayon ay baka susunod na itong si Jason David na hindi rin naman masyadong nabibigyan ng playing time ng Gene Kings. Ang sabi nga nila, maraming mga fans na nagsasabi masyado na malakas ang lineup ng Ginebra. Pero kung titignan ninyo yung kanilang roster ngayon, meron dyan talaga mga players na hindi naman nagagamit. Kabilang na nga itong sila Jason David, si Jared Dillinger, itong si Raymond Aguilar, si Ben Adamos. Kahit na wala na si Von Pesumal at si Paul Garcia, makikita natin na marami pa rin mga players itong Ginebra na hindi talaga nagiging parte ng rotation ni Coach Tim Cone. Kaya wala namang magtataka kung magkaroon nga ng trade itong si Coach Tim at itong si David dalhin sa Terrafirma o kaya naman dito sa Blackwater o kaya dito sa Blackwater Bossing o sa Pure Blends. Magdedepende na lamang yan kung sino kapalit. Meron din posibilidad na baka itong si Jason David ay gawin na lang unrestricted free agent, pakawalan na lamang at kukuha ng ibang player ang Barangay Ginebra sa free agency. Kaya kabilang yan dito sa mga posible na mangyari dito sa PBA at alam naman natin na pagdating dito sa ganyang sitwasyon, marami talagang ginagawang sabihin na nating mga transactions ang mga teams kahit na bigla na lamang yung mga announcement na nangyayari. Kaya huwag tayong magulat kung ang Ginebra ay magkaroon ng bagong guard o fourth wingman na ipapalit sa pwesto nitong si Jason David. Dahil syempre kung ikaw ang Barangay Ginebra, gusto mo na maging maganda preparasyon mo para dito sa darating na bagong season. Kaya nga sigurado na if ever mawala si Jason David dito sa Barangay Ginebra, walang magugulat yan. Dahil inaasahan na nga ng marami na ito talaga ay mangyayari dahil given na yung mga adjustment sa lineup ng Gene Kings. Maraming mga contract signings ang nangyayari ngayon dito sa PBA. Itong si Aljon Melesio ay binigyan ng kontrata nitong Northport Pure Blends ng 1 year pagkatapos itong maging unrestricted free agent ng bitawan ng Terrafirma. Si Aljon Melesio ay inaasahan na magiging kapalit ni Gio Halalon dahil si Gio Halalon ang balita ite-trade na dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Justin Chua. At pag na-trade na ito si Halalon dito sa Blackwater, malamang dalhin yan doon naman sa TNT Tropang Giga dahil si Jason Castro hindi pa rin makapaglalaro dito sa Philippine Cup. Samantala naman, ang Phoenix Fuel Masters ay binigyan ng 1-year contract ang veteranong si RJ Hasul at si RR Garcia para ma-complement yung kanilang backcourt na pinangungunahan nitong si Tyler Tio. Binigyan din ng kontrata ng Phoenix Fuel Masters si Joseph Taha
ang 6'8 player na nakakapaglaro na sa iba't ibang koponan, si Prince Kapiral, dating free agent yan, at yung kanilang draft pick na si Dave Ando. Lahat ng nabanggit ng players ay 6'7", 6'8 ang tangkad. At kahit sabihin pa natin na hindi naman ito yung mga game changers, maganda rin yung meron ka mga big men na maidadagdag doon sa roster mo. Lalo na kapag gusto mo na syempre makaharap na yung mga malalaking teams katulad ng San Miguel at Ginebra. Mas mabuti na yung meron ka mga big men na available. Samantala naman, bukod yan, itong Phoenix Fuel Masters ay kumpirmado ng binigyan din ng bagong kontrata si Richie Rivero. So isa pa yung good news para dito sa Phoenix Fuel Masters. Kabilang naman doon sa iba pang mga transactions na ongoing ay through TNT Tropang Giga, gumagawa pa rin ng paraan para ma-acquire itong si Christian Stan Hardinger. Maraming naniniwala kasi na itong si Stan Hardinger ang magiging susi para dito sa magiging Grand Slam nitong TNT Tropa. Kaya nga sa ngayon itong TNT kinakailangan lamang na magkaroon ng tsansa na ma-acquire yung rights nito. Kung sakasakali, itong si Stan Hardinger ay retirado na. Pero yung rights niya ay nandito pa rin sa Terra Firma Jeep. So kung merong team na gustong maka-acquire dito kay Stan Hardinger, kinakailangan na mag-offer ng either trade or kaya naman may ibang mapag-usapan para mapapayag itong Terra Firma. Pero sa totoo lang, malabong pumayag ang Terra Firma na pakawala nitong si Stan Hardinger dahil alam nila kung itong makukuha ng TNT Tropang Giga ay magkakaroon sila ng malaking bentahe pagdating dito sa kanilang planong maka-Grand Slam. Kaya nga siguradong napipigilan ng SMC na pakawalan nitong si Christian Stan Hardinger kahit anong pang mangyari. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na susubukan pa rin ng tropang 5G pero mahihirapan talaga sila na makuha na yung rights nitong si Christian Stan Hardinger. Ang huli nating report ngayon ay itong Converge Fiber Access, kinakausap pa rin itong si Mikey Williams para sa isang posible na contract. Alam natin na medyo matagal na itong usapan na yan pero nagiging very patient itong si Jacob Lau, yung kanilang team manager. At confident yung mga insiders na eventually mapapapayag din itong si Mikey Williams para dito sa kanilang kontrata. Ngayon kinakailangan na lamang masiguro na itong si Mikey Williams ay mag-agree dito sa gustong ibigay nitong Converge Fiber Access. Ayon doon sa mga reports, ang hindi na lang nagkakasundo sila ay doon sa amount na 200,000. Parang nagtatawaran pa pero malapit na raw. And if ever magkasundo yan, ang laking bagay para dito sa Fiber Access dahil alam naman natin, matagal na nilang gusto talagang makuha itong si Mikey Williams. If ever matuloy nga itong trade na yan, or rather yung contract signing, aba ang laking bagay nito, magiging title contender na talaga ang Fiber Access sa ngayon sa PBA. At bago tayo magwakas ay binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni RG Bueno at Dalina family, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, pati na rin si Michael D, si Anthony Alon, Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, si Dexter Domer, si Enju at si Dalmacio de Guzman.